Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating alayong umaga ay igalang at parangalan ang may edad. Igalang at parangalan ang may edad. Para po sa mga Pilipino, normal lamang na dahil sa hirap ng buhay, maraming mga harap po na lumipad, tumira at manahanan sa ibang bansa. Lalo na po sa mga bansang mayayaman, di po ba? Tulad ng Estados Unidos, Canada, Europa. Ngunit isang bagay po na ipagmamalaki ko sa ating bansa, na wala sa ibang bansa ay ang batas ng pabor sa ating mga senior citizen o mga minamahal. Nasa ating bansa po, nagbibigay tayo ng diskwento sa pagbabayad para sa ating mga seniors. At pong pribilehiyo nito po na diskwento ay ayon nga sa kapahalaga na ibinigay ng Biblia sa mga may edad. Bilang mga Kristiyano, dapat nga nating igalang at parangalan ang mga matanda sa ating pamilya, mga kamag-anak, iglesia at komunidad. Halimbawa po sabi sa Leviticus 19:32, sabi roon, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Ganoon naman po ang pag-aaral ng mga Hudyo dapat sa mga matanda. Dapat silang tumayo sa harap ng matatanda. At ang kanilang paggalang sa mga matanda ay may malapit na kaugnayan sa kanilang takot sa Diyos. Ngayon po sa Bagong Tipan ng mga minamahal, New Testament, nagbili na po ni Pablo si Timoteo, ukol sa mga matanda sa 1 Timoteo 5:1 na huwag niyang pagsalitaan ng marahas ang lalaking nakatanda sa kanya, kundi paalahanan sila o siya na parang sarili niyang ama. Ating buhay ng mga minamahal at pamilya, ang pinakamalimit ng matatanda na dapat nating igalang at parangalan ay ang ating sariling mga magulang. Asaya po sa Exodus chapter 20 verse 12, ito inulit po sa Efeso 6:2 na dapat igalang natin ang ating ama at ina. Dadagpa po sa verse 1, sundin natin ang ating mga magulang sa Panginoon. Yung maminaman, ating po bang ginagalang at pinarangalan ang mga may edad at matatanda sa ating pamilya, mga mag-anak, iglesia at komunidad? Nawa tayo po'y gumalang at magparangal sa mga may edad. Maraming salamat po.